Hoy, pulubi, interesado ka mang-agaw ng kasal. Kapag nagtagumpay, bibigyan kita ng 4 na milyong piso. Bini-bini. Wala akong balak magpakasal. Ayaw mo, kung gayon, maghahanap na lang ako ng iba. Pero ang pag-agaw sa kasal na ito, mukhang exciting. Ang pamilya Reyes ay laging nagpapahalaga sa kanilang reputasyon. Kung ipapanggap kong asawa ko siya para mang-agaw ng kasal, hindi naman siguro mapipilit ng pamilya Reyes ang isang babaeng may asawa na, di ba? Kung gayon, usap bukas sa hotel sa isla. Huwag kang mahuli, ha? Magandang araw po, Sir Angelo. Huli po ako. Patawad po, boss. Huli na po ako. Ayos lang. Maliit na bagay lang yan. I cancel ang schedule bukas. Pupunta ako sa kasal ng kapatid ko. Para agawin ang kasal. Opo. Kailangan po bang ipadala ang inyong pasadyang suit? Hindi na. Kung simula pa lang ay takot na si Wendy at ang kanyang anak, wala ng thrill. Alamin mo ng maigi ang katotohanan sa likod ng sunog noon. Siguraduhin mong mahanap ang may-ari ng singsing na ito. Opo. Gusto ko siyang personal na pasalamatan. Ngayon, tawagin natin ang ikakasal para sa palitan ng singsing. Ang taong iyon, hindi kaya dinala niya ang pera ko at tumakas na. Sabi ng nanay ko, habang hindi ka pa nagiging baboy, bilasan na nating tapusin to, mamaya. Anong nangyayari rito? Sino yan? Sino ang gumawa nito? Ang batang Ginoo na yan. Totoo ang chismis tungkol sa kanya. Isa siyang playboy. Anong playboy? Kaiya-hiya. Huminahon kayo. Huminahon. Malinis ang pangalan ng anak ko. Imposibleng. Gagawa siya ng ganito. Sir Marco, paano ka nakagawa ng ganyan? Tinatakpan ko ang tenga ko. Pinaniniwalaan kong tapat ka lang sa akin. Hindi ko inakala na ikaw. Ikaw pala. Naku. Ikaw ang gumawa nito, tanga, hindi ba, Chloe Santos? Huwag mong isiping sa ganitong paraan, makakatakas ka sa pamilya Reyes, na naginip ka. Ako si Marco Reyes, ang babaeng ayaw ko. Titingnan ko kung sino ang maglakas loob na kumuha. Ako. Patawad, mahal. Nahuli ako. Saan galing ang pulubi na ito? Nanggugulo sa kasal ng pamilya Reyes. May tao ba riyan? Palabasin niyo siya. Teka. Angelo. Kailan ka pa nakabalik ng bansa? Siya pala ang pinag-uusap ang 10 taon nang nagpapagaling sa labas at umalis sa posisyon ng tagapagmana ng Grupo Reyes, ang panganay na Ginoo, Angelo Reyes. Chloe Santos. Nakipagrelasyon ka pa sa kuya ko? Isa lang siyang pulubi ngayon. Kung pakakasalan mo siya, para lang araw-araw kayong mamalamos. Anong masama sa pulo? Mas mabuti pa siya kaysa sa iyo na mapaglaro. At babaero na walang respeto sa kababaihan. Bukod pa rito, dapat tawagin mo akong hipag ngayon. 'Di ba, mahal? Mahal? Tama. Sino ka sa akala mo, Chloe Santos? Ang lakas ng loob mong hiyain ako. Bakit? Kahit pulubi ako, kuya mo pa rin ako. Minamaliit mo ako. Ikaw. Ngayon, ang pamilya Reyes, lahat ng mahalagang tao ay narito. Huwag kang mawawala sa iyong sarili at magamit nila laban sa iyo. Hi, wag. Ay, mahal. Tara na. CJ.
Hindi ko inakala na isa kang Reyes. Pero, bakit ka naging isang pulubi? Ay, mula bata, hindi kami magkasundo ng tatay. At noong nagsisimula akong magnegosyo, napahamak ako dahil sa masamang tao. Kaya naging pulubi ako. Hindi ko inakala na ganoon pala siya kaawa-awa. Hay, walang kwenta ang pamilya Reyes. Umalis ka na sa pamilya Reyes. Naniniwala akong magiging maayos ka. Ito ang tip para sa iyo. Tayo, maghiwalay na ng maayos. Sabihin mo, kung malaman ng pamilya Reyes, ang mga kasinungalingan mo, ano kaya ang gagawin nila sa iyo? Ganoon na lang, magpakasal tayo. Reyes naman ako, irespeto nila ang pangalan kaya wala silang magagawa sa iyo. Mabait din pala ang pulubi na ito. Mas mabuti pa to kaysa pakasal kay Marco na baboy rap. Sige na nga, maghihiwalay na lang ulit. CJ, pero, kailangan mong maligo. Hindi ka pa ba tapos magpalit? Ang pulubi na't ang ganda ng katawan. Hindi ka pa ba tapos tumingin? Bakit? Bakit hindi ka sumasagot? Para takasan ang fixed marriage ng pamilya. Nakipag-instant marriage pala ako sa isang pulub. Pero, pagkatapos niyang maligo, gwapo rin pala siya. Hindi na rin lugi. Hoy, bagong asawa ko, saan ka pupunta? Ihahatid kita. Magtataksi ako, hindi na. Boss, Hindi kaya nahiya ka sa akin dahil mahirap gusto mong bumawi? Hindi ka tulad ni Marco, na isang palikero. Gwapo ka na, mabait pa. Naniniwala ako sa iyo, na mas magiging matagumpay ka kaysa sa kanya. Huwag na huwag mong minamaliit ang sarili mo. Sa tingin ko, napakabait mo. At saka, palagi kitang susuportahan. May problema sa bahay namin. Mag-uusap na lang tayo mamaya. CJ, ang kunwari naging totoo na pala? para mapasama ang loob ni Wendy at ang kanyang anak. Bakit hindi ko gagawin? Bukod pa rito, hindi niya pa alam ang tunay kong pagkatao. Makakatulong yan para maiwasan ko ang maraming abala. Pareho tayong may kailangan. Maghanda ka ng isang sirang bahay para sa akin. Huwag mong ipahalata. Opo. Sutil na anak, ang magandang fixed marriage sa pamilya Reyes, sinira mo. Kung napakaganda ng kasal na ito, bakit hindi na lang ipinakasal ni Lilat? Si Sandra, Tama na. Humanap ako ng may-ari ng babuyan para sa'yo. Hindi siya nagrereklamo na byuda de vivo ka at nagbigay pa ng 4 na milyong piso na handog sa kasal. Simula ngayon, mabuhay ka na ng maayos kasama siya. Huwag ka nang naghahanap ng gulo dito. Asawa ko, sumama ka na sa akin ng maayos. ipapakasal mo ako sa isang matandang lalaki. Ang liit ng baywang at laki ng puwet. Mukha kang parang inahin sa bahay namin. Magaling mang anak. Bruha, hintayin mo lang pag-uwi ko. Makikita mo kung paano kita tuturuan ng leksyon. Kaysa ipagbili ako, mas hugustuhin ko pang mamatay. Boss, may gustong tumalon sa sasakyan sa harapan. Siya ay si Mac. Ngayon, gigulpihin kita.
Hanggang sa hindi ka na makagalaw. Nay, nangako akong magiging masaya ako. Pero ito ang nangyari sa akin. Wala na akong natira. Kahit ang kalahati ng singsing na iniwan mo. Nawala ko rin 3 taon na ang nakakaraan. Angelo Reyes, Kaya pala isa kang babaeng bayaran. Ang babaeng ito ay binili ko ng 4 na milyong piso. Kung gusto mong kunin siya, kailangan mo akong bayaran ng 4 na milyong piso. Ibigay mo sa kanya ang pera. umalis ka na lang. Huwag kang magkaproblema dahil sa akin. Kahit sa sarili mo nga lang, nahihirapan ka ng mabuhay. Hindi pala nakapagtataka na gusto niya ng pag-agaw sa kasal. Mukhang ang buhay niya sa kanila ay hindi talaga maganda. Ayos lang. Hayaan mo ako. Kunin mo ang pera at umalis ka na. Ayos ka lang ba? Malala ba? Nakasakay ka pala sa Rolls Royce. Naka Rolls Royce ka. Bagamat mahirap hindi tayo pwedeng mangutang sa nagpapautang ng may mataas na interes. Yun, nagkakamali ka. Sasakyan ito ng boss ko. Kakahire lang sa akin bilang assistant niya. Boss. Opo. Saan ka kumuha ng pera para umupa ng bahay? Siyempre, para sa kasal, kailangan may bahay. Maaga kong hiniram sa boss ko ang aking sahod. Kahit hindi kalakihan ang bahay na ito. Sa ngayon, ang pera ko ay sapat lang para sa bahay na ito. Kung ayaw mo naman, Angelo, salamat sa pagbibigay mo sa akin ng tahanan. Para magpakita ng pasasalamat, ipinagluto kita ng masasarap na pagkain. Pero, limitado lang ang sangkap. Sige, kumain ka muna kahit yan lang. salamat. Ang birthday noodles, hindi pwedeng putulin. Birthday noodles. Hindi ko sinasadyang nasilip ang dihim. Ngayon ang birthday mo, di ba? Parang, matagal na akong hindi nagse-celebrate ng birthday. Mula ngayon, bawat kaarawan mo ay ipagdiriwang ko kasama ka. Bilisan mo, wish na. Hipan mo na ang kandila. Hipan mo na. Ang makasama siya, ay mukhang okay naman. Mula ngayon, ang gastusin sa bahay, gamitin mo ang card ko. Ako ang bahala sa paghahanap buhay. At sa iyo, Ako, ang C ng Apex Group, na isang multibilyonaryo, ay binubuhay ng isang babae. Paano mo naman ako bubuhay? Sa 8 bituing Restaurant Estrella, gaganapin bukas ang eating contest. Ang first prize ay makakakuha ng 400,000 piso. ang kumain ang aking forte. Bukas, ipapakita ko kung paano ako mananalo sa laro para makakuha tayo ng mas malaking bahay. Sige, kumain ka na muna. Mag-aayos lang ako.
Taasan ang investment sa 8 bituin. Restaurant Estrella. Ang eating contest bukas. Taasan ang premyo sa 800 milyong piso. Hello, ako si Flo Santos. Narito ako para mag-register sa Eat Challenge. Payat na braso, payat na binti, huwag kang manggulo. Bakit ka naman nang husga base sa panlabas na? Manager Samantha, maraming tao ang dumating sa laban. Nandito raw para humamon. Ano? Paano nangyari yon? Ang laban ngayon ay napakahalaga. Ang presidente ng Apex Group ay dadalo rin. Hindi dapat magkaroon ng anumang gulo. Sumama ka sa akin sa laban. Kung ako ang tatanungin, ang pagkaing banyaga ang nagpapataba ng tao. Kayo, ang grupong ito, na mukhang sakitin at payat, paano kayo makikipagkumpetensya sa amin? Marco Reyes. Sa isang banda, minamaliit ang lutuing silangan namin, pero sa kabilang banda, gusto mo naman kumita sa bansa namin. Wala ka na bang hiya? Hindi ba si Chloe Santos yan? Kasal kay Angelo, yung pulubi, at malapit nang mamatay sa guto, pumunta rito para subukan ng swerte niya. Sa totoo lang, kahit gaano ka pa kagaling kumain, sa harap ni Cholo, basura ka lang. Ang taong ito ay si Cholo. Lagi siyang nakatira sa Amerika. Siya ang 10-time champion ng eating contest. Wala siyang talo. Pero may isang problema sa kanya. Tulad ng kanyang pangalan, siya ay may colonial mentality. Kung hindi kayo kontento, pwede kayong makipaglaban sa akin. Laban kung laban, huwag nating hayaan ng ganitong klase, taksil na maliitin tayo. Okay. Kung gayon, ipinapahayag ko ngayon. Sino mang manalo laban sa may colonial mentality na ito, ang taksil na ito, siya ang magiging kampiyon ng eating contest ngayon. Ang premyo ay 800 milyong piso. 800 milyong piso. Kumakain ng walang diskarte. Hindi tatagal ng 5 minuto. Hindi ko na kaya. Kayo, mga narito, lahat kayo ay basura. Wala man lang kayong kalaban-laban, ha? Tama na, tama na. Bakit kayo nakatunganga? Palabasin ninyo ang presidente ninyo para bigyan ako ng parangal. Gagawa rin ng parangal. Manager Samantha, kapag kumalat ito, ang eating contest natin ay napanalunan ng isang may colonial mentality. Ano na lang ang mukhang ihaharap natin? Nako, tapos na. Sa atin, wala man lang makatalo sa kanya. Ako na. Ako na. Manahimik ka na nga, ine, huwag mo nang ipahiya ang sarili mo rito. Baliw ka ba? Bakit ka naman nakikisali sa ganitong oras? Ikaw lang, sa dami ninyong tao. Babae lang ang pinadala ninyo, wala na ba kayong iba? Nakakatawa talaga. Bakit? Natatakot ka sa babae? Kung naghahanap ka ng kamatayan, pagbibigyan kita. Pero, sa ganito kalaking contest, puro tinapay lang? Ang bansa ninyo, baka naman. Hindi kayo makabili ng ulam, ha? Puro bansa nyo ang sinasabi mo. Kahit gaano mo pa gustong maging parte ng Amerika, hindi mo maitatago ang dugong nananalay. Sa ganitong paraan, magigit. Isa ka lang kakatuwang asong sunod-sunuran. Tama na ang pagyayabang mo rito. Kung matalo ka, lumuhad ka sa akin ng 50 beses. CJ, kung matalo ka, ganoon din ang gagawin mo. Hindi ba sinabi mo, tinapay lang ang sa bansa namin? Kung gayon, magpaluto tayo ng ulam sa kusina. Magpaligsahan tayo kung sino ang mas mabilis kumain. Kung gusto mong mapahiya, huwag mo kaming idamay. Para talagang suko ka na sa pagkatalo mo. Ipapadala ko ang aking matalik na kaibigan na nakilala ko sa Amerika. Ang Guinness World Record holder, si Mike.
Si Mike na yan ay isang eating champion na kayang kumain ng 100 tinapay sa loob ng 10 minuto. Kung siya ang lalaban, tatalo tayo, walang duda. Bakit hindi na lang? Subukan natin kahit mukhang wala ng pag-asa. Sige. Sundin natin ang sinabi niya, iprito at ihain agad. Ngayon, ipapakita ko sa... Ito ang inihanda namin. Ulam mula sa 8 pangunahing lutuin ng bansa namin. Crispy pata, Bicol Express, tinolang manok, adobong pato. CJ. Dito sa inyo. Iyan lang ba ang mga simpleng ulam? Ang hirap lunukin. Sa Amerika, kinakain namin ay steak, foie gras. Nakakain ka na ba ng foie gras? Ito ay 2 uri pala ng lutuin mula sa bansa namin. Bakit ka nagmamadali? Ilabas ang lutuin ng lungsod silangan namin para ipakita sa kanya. Ang ulam na ito, ginagamitan ito ng galing sa lungsod imperial. Ang siling labuyo mula sa timo, binabalaan na kita ng maaga. Ang sili na ito, kailangan lang natikman mo ng isang sub at dadaloy na ang sipon at luha. Dahan-dahan ka bago mo kainit. Dahil ang mga kinain mo dati ay puro mataas sa kalori, purong artificial na pagkain mula sa Amerika. Ha. Sa mundo, ang pinakamaangan na siling demonyo ay hindi ko pinapansin. Tuloy pa rin ang kain. Kaya kayong mga ganitong klaseng bagay, ano naman yan, maya-maya. Kakainin ko ito lahat. Hindi man lang ako mamumula. Bakit hindi ka na kumakain? Baka naman. Sobrang anghang. Ang sili na ito para sa akin. Ibig sabihin, hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Sumusuko ako. Ang anghang. Nanalo ako. Manager Samantha. Nabalitaan ko na sino mang manalo sa ating eating contest ay magiging endorser ng ating restaurant. Ngayon, swerte lang niya yan. Hindi ko papayagan ang babaeng yan na makapasok sa restaurant. Marco Reyes. Ngayon, oras mo na para tuparin ang pustahan. Ako ang tunay na senyorito ng pamilya Reyes. Paano ako luluhod sa isang babaeng patay guto? Sabi nga sa kasabihan, kung anong aso, siya ring amo. Kayo dalawa, talagang perfect match kayo. Mga pusong hayop, numero 1 walang utang na loob. Hayaan na, hindi ko napapansinin ang aso. Chloe Santos, huwag kang maging masyadong mayabang. Ngayon, maswerte ka lang. Tara na. Hello, nanalo ako sa laban. Ang premyo, cash ba o check? Ineng, sino ang nagsabi sa'yo na kapag nanalo ka sa laban, makukuha mo na ang premyo, ha? Nanalo ako. Sir Angelo, may balita po mula sa lugar kanina. Nanalo raw po si Ma'am Chloe sa laban. Pero ang 8 bituing Restaurant Estrella ay tumangging ibigay ang premyo. Ihanda ang sasakyan. Punta tayo sa 8 bituing Restaurante Estrella. Ano ba ang ibig mong sabihin? Hindi ba't sinabi mo na bibigyan mo ng ang mananalo sa contest? May premyo nga sa mananalo, pero kailangan mo munang mag-register.
Wala naman kaming nakitang registration form mo, ha? Tinulungan ko kayong manalo sa contest. Ganyan ba kayo? Tumrato ng mga kalahok. Malay ba namin kung yang mga yan ay mga artistang inupahan mo lang para makipagsabuatan sa at ang tanging layunin ay makuha itong 800 milyong pisong premyo. Tama. Ikaw. Wala kang hiya. Nasaan ang boss ninyo? Palabasin mo siya. Narinig ko. Ang nanalo kay Cholo ay isang batang babae. Nasaan siya? Ikaw po ba ang may-ari ng 8 bituing Restaurante Estrella? Hindi po ba? Nanalo po ako sa contest kanina. Pero, sinasadya niya po akong pahirapan at ayaw po niyang ibigay ang Sir Castro, ganito po ang nangyari. Ang batang babaeng ito ay puno ng panlilinlang. Sino ang makakapagsabi kung ano ang relasyon niya sa mga kasali sa contest? Baka nga may sabuatan sila at nilinlang lang tayo. Kung hindi, paano naman ang isang babae mananalo ng ganoon kadali sa eating champion contest? Kaya pala, paano ako natalo ng isang pipitsuging babae? Akala ko pa naman totoo ang kabaitan niya. Sa amin, yun pala. Yun pala nakakadiri siya. Ang mga taong tulad nyo, ang tunay na kahihiyan. Hindi ko inakala na sa kabila ng iyong murang edad, napakabababa ng iyong pamamaraan. Ikinahihiya ka talaga ng aming restaurant. Wala po akong kinalaman sa kanila. Bakit niyo po ako iniinsulto ng ganyan? Ikaw ang nang iinsulto. Huwag ka nang magkunwari. Alam mo kung paano ka nanalo. Una, nag-hire ka ng maraming artista para sirain ang aming 8 bituing Restaurant Estrella. Tapos bigla kang lumabas na para bang tagapagligtas. Batang babae ka lang, edad mo ay hindi pa ganoon, pero napakatuso mo na. Hindi po. Nako, may gana ka pang magsinungaling. Ngayon, parurusahan kita sa ngalan ng katarungan. Ipopost ko online ang mga kasalanan mo. May tao ba dyan? Hawakan niyo siya. Tingnan niyo ang mukha ng babaeng ito. Tinutulungan ng mga tagalabas para kumita ng maruming pera. Talagang walang hiya. Saktan niyo siya. Saktan niyo siya. Ang sing-sing ko. Tumigil kayo. Tigil. Anong nangyari sa'yo? Ang sino mang naglakas loob na. Saktan siya, talad ka rin sila palabas at gawin sa kanila ang ginawa nila. Ay blacklist sila sa buong industriya. Paalisin sila sa lungsod Imperial. Opo. Sir Angelo, ipapaalam ko lang po sana sa inyo, natapos na po ang laban. Hinihintay po namin kayo para sa paggawad ng parangal. Anong tawag mo sa kanya? Sir Angelo. Nagkamali ka ng pagkakaintindi. Ang boss po namin ang tinatawag niya. Sir Angelo, Ang boss ninyo ay ang ICC ng Apex Group. naglagay kami ng mas malaki, puhunan sa 8 bituing Restaurant Estrella. At ginawa naming 800 milyong piso ang premyo. Pero narinig ko na, hindi ninyo ibinibigay ang premyo. Ano po bang nangyayari? Ganito po kasi iyon. Itong babae po ay walang entry form. Sa prinsip, hindi po siya isang kalahok. Ikaw ang walang dahilan na pumunit ng aking registration form. Ang restaurant ninyo, ganito ba kayo mag-manage ng empleyado? Ay nako, Sir Angelo, nagkamali po kayo ng pagkakaintindi. Hindi ba't sinusunod lang namin ang mga patakaran? Isa pa, sino ang mag-aakala na ang isang babae ay kayang kumain ng ganoon karami? Kung pinaghihinalaan ninyo, siya'y nanuloko, bakit hindi nyo siya pakainin ulit ng kinain niya kanina upang makita kung kaya niyang magkunwari? Sir Castro, tingnan po ninyo. Ililipat na po namin ng pera sa card ng dalagang ito. Kung gayon, Sir Angelo, pwede po ba tayong mag-usap ng privado? Bakit lagi kanyang tinatawag na Sir Angel? Duling lang siya. Sir Castro, kahit na-promote na po, assistant ni Boss Turo Cailio. Pero dahil narito po si Boss Turo Cailio, hindi naman po niya kayang gawin ang lahat ng mag-isa, di ba? Tama po kayo. Baka naman, ako ang nagkamali. Sige na, dalhin mo ang plano at sumama ka sa akin. Ay opo, opo, opo. Pupunta rin ako para tingnan ang sitwasyon. Sir Angelo, nakakahiya po. Isa nga itong biro. Ang pinakamalaking, 8 bituing Restaurante Estrella sa Lungsod Bayan. Ganito lang ang inyong promotion plan. Sir Angelo, ngayon po ang aming restaurant ay nanalo laban kay Cholo, ang eating champion. Kung kumalat ito, hindi po kami magkakaproblema sa mga customer. Pero hindi ba't kanina lang pinapaalis mo siya?
Nagkamali po. Ay padadala ko na po ang isang tao para imbitahan siya sa restaurant upang maging lobby manager. Ay po promote at tataasan ng sweldo. Hindi. Ako na mismo ang pupunta para humingi ng tawad, para imbitahan siya. Ano sa tingin ninyo? Maaari ko kayong bigyan ng isa pang pagkakataon. Pwede rin kayong bilhin ng Apex Group. Ngunit kailangan nyong pakitunguhan ng mabuti ang mga taong may talento at huwag silang hayaang maapi. Opo. Isang hamak na papansin. Kung hindi mo sinabi, nakalimutan ko na ikaw pala ang pumunit ng registration form ko. Humingi ka ng tawad sa akin. Baliw ka ba? Ako pa ang hihingi ng tawad sa'yo. Sino ang nakakaalam kung gaano karami panloloko ang nandyan sa laban mo? Ikaw, Teka lang. Mag-sorry ka na. Ang dami mong sinasabi. Kung ayaw mong mag-sorry, umalis ka na. Sorry po. Lumuhad ka. Laksan mo, hindi ko marinig. Lumuhad ka. Sorry po. sige na. Tinatanggap ko ang apology. Ikaw, Samantha, dahil sa paninira at pagkakalat mo ng kasinungalingan, hindi namin tinatanggap ang empleyado na katulad mo. Pumunta ka na sa HR at ayusin ang iyong pag-alis. Chloe, humanda ka sa akin. Ineng. Kasalanan ko po, nagkamali ako ng pagtingin sa inyo, at nagkamali ako sa iyo. Pagpasensyahan niyo na po sana ako. Maaari po ba akong humingi ng pagkakataong magbago? Alam ko na, iyon ay tiyak na ang bruhang si Samantha, na nagtanim ng paghihinala. Ganito na lang, mula ngayon, ikaw ang magiging endorser ng 8 bituing Restaurant Estrella. Buong puso kitang itinalaga bilang lobby manager. At ikaw ang magiging kinatawan ng 8 bituing Restaurant Estrella sa Eating Champion Grand Finals. Okay lang ba sa'yo? Kailangan ka ng aming kumpanya. Isang taong may talento na tulad mo. Talaga? Ay opo. Sige na. Supervisor, ang marketing plan po para sa boss. Na-print ko na... Ako rin po ay nagplano ng isa. Supervisor, tingnan niyo po. Baguhan ka lang, ang iyong plano. Huwag kang mag-isip na kung sino-sino lang ay kayang gawin ito. Sir Castro. Anong basura itong plano? Mas malala pa kaysa dati. Wala na bang ibang plano? Wala na po, Sir Castro. Ito po ang naisip ng aming operations team matapos mag-isip magdamag. Walang kwenta. Napakahalaga ni Chloe kay Sir Angelo. Hindi kaya. Mayroon siyang natatanging kakayahan. Chloe, anong sa tingin mo sa pakikipagtulungan sa Apex Group? May ideya ka ba? Sir Castro, ito po ang marketing plan na ginawa ko. Pakitingnan po. Tanga. Ang planong ito ay mas maganda ng daang beses kaysa sa ginawa mo. Bakit hindi mo ito sinubmit kanina? Gusto mo ba akong patayin? Ako. Kung hindi mo pa rin maintindihan, mag-empake ka na at umalis. Chloe, bruha ka. Lagot ka sa akin. Ang acquisition plan na ito ay walang kapanapanabik na punto. Hindi man lang nito tinamaan ang kahinaan ng kalaban. Project Department. Sabihin niyo sa akin kung anong nangyayari. Tanga. Namamalik mata ba ako? Bakit nakangiti ang ice cold CEO? At ang lamang-lamang pa ng tono ng CEO. Sige na. Ang meeting na yung araw ay nagtatapos na rito. Dismissed. Anong nangyayari? Ang CEO na workaholic ayaw na mag-overtime. Sa wakas, tapos ka na sa... You.
Pasensya na. Bago lang kasi ako rito. Marami pa akong kailangang matutunan. Naiintindihan ko, malaking kumpanya kasi. Kailangan talaga mas maging masipag. Uwi na tayo. CJ, Eksklusibong helmet. Sakay na. Huwag kang mag-alala, magaling akong magmaneho. Hawakan mo ng mahigpit ang aking dami, baka mahulog ka. okay lang. Ikaw bahala. Tara na. Pakurot nga ako ng mabilis. Anong nakita ko? Iyong lumipad mula sa electric bike at humagibis na ay ang aming CEO. Chloe, ang galing talaga ng pagmamaneho mo. Siyempre naman, 5 taon nang may electric bike. Veteran driver na ako. Ako. Nagugutom ako. Tanga. Nagugutom ka, bakit hindi ka muna kumain? Hindi ka rin kumakain haba. Nag-o-overtime, di ba? Gusto kitang hintayin para sabay tayong kumain. Salamat sa'yo. Sumakay na tayo. Kumain tayo sa restaurant sa kabilang kalsada. Ha, mukhang napakamahal ng lugar na iyan. Tiyak na mahal iyan, di ba? Uwi na lang tayo at doon kumain. Mabilis akong magluto. Matatapos ko yan sa loob lang ng mga ilang minuto. Naalala ko. Mayroon pa akong voucher para sa restaurant na yon sa kabila. 8,000 piso. Mukhang mag-expire na. Kung ganoon, anong hinihintay pa natin? Hindi natin pwedeng palampasin ang anumang libreng voucher. Tara na. Ayos ka lang ba? Muli na naman kayong dalawang pesteng nilalang. Hindi kayo tumitingin sa dinadaanan nyo. Tingnan ninyo ang ginawa ninyo sa kotse ko. Liza, ikaw ang sadya bumangga sa amin. Isa pa. Halatang luma na ang gasgas sa kotse mo. Sinusubukan mo ba manloko sa amin? Huwag kang magsayang ng oras. Kung hindi mo ako babayaran ng 4 na milyong piso ngayon, hindi ito matatapos. Ikaw na hamak na utusan. Hindi ako naniniwala na si Sir Castro ay araw-araw kang tutulungan. Hindi ako naniniwala na matutulungan ka ni Sir Castro araw-araw. Huwag mong gamitin ang mga murang taktika na iyan para guluhin kami. Huwag mo kaming abalahin sa pagkain. Kumain. Ang sinasabi mo, hindi kaya ang western restaurant na ito. Ano ngayon kung ito? Anong pakialam mo? Kayong dalawang promdi na walang alam sa mundo. Ang western restaurant na ito ay pribado at exclusive. Tanging ang mga taong mayaman na daan-daang milyon ang makakapasok. Kayong dalawa, kahit maghugas lang kayo ng plato, magmumukha pa rin kayong kaawa-awa. Totoo ba ang sinasabi niya? Ang tunay na luxury suit ay talagang sinukat at ginawa sa Italia. Ang suot mong damit na yan, hindi kaya. Ang lola ninyo ang nagtahi niyan sa makina. Magdamag, di ba? Ikaw, Ay. At suot mo pa ang katulad na 1.6 bilyong pisong relo ng CEO ng Apex Group. Inaakala mo ba na dahil sa suot mong peke, branded, mataas ka ng uri? huwag kang sumobra. Lagi mong bukang bibigyang mataas na uri at mababang uri. Hoy, matagal lang tapos ang panahon ng mga Kastila. Pero hinahati mo pa rin ang mga tao sa iba't ibang antas. Kayo lang ang mga walang kakayahan, kaya palagi kayong naghahabol ng pagkakapantay-pantay at dangal. Ang mga mababang uri na tulad ninyo ay ipinanganak na talunan sa... Dapat lang naapihin kayo at tapakan ng walang hanggan. Maibibigay ko ang pera sa'yo. Pero huwag kang magsisisi. Maibibigay ko ang pera sa'yo. Hindi mo siya pwedeng bigyan ng pera. Halatang ginugulangan niya lang tayo. Talagang bagay na bagay kayo, Chloe. Buong araw ka sa kumpanya, naglalaro bilang nagpapanggap na santa. Tapos ang asawa mo, nagpapanggap na mayaman at boss. Gusto kong makita. Paano mo ako pagsisisihin? Saka, saan ka kumuha ng ganoong karaming pera? Ayos lang. Mahirap pa rin. 4 na milyong piso lang yan. Ang dami mo pang arte. Ako na ang bahala sa pera. Huwag na tayong makisama. Sa nakakadiring taong ito, nagsasayang lang tayo ng oras. Hindi ka ba gutom? Tara, kumain na tayo. Pumasok na ang 4 na milyong piso sa iyong account. Mabuti at natauhan ka. Ang 4 na milyong piso na ito ay galing sa Apex Group na pinadala sa akin. Paano yan nangyari? Sino ka ba talaga? Sinabi ko na sa'yo, ako ang makakapagsisi sa'yo. Angelo, Ikaw,
Ang 4 na milyong piso na ito ay inabono ko mula sa boss. Nakuha mo na ang pera, kaya pwede ka nang lumayas. Ang mga taong katulad ni, paano kayo magkakaroon ng koneksyon sa isang world-class na kumpanya tulad ng Apex Group? Kung walang pera, wala kayong hiya. Hindi ninyo tinitingnan ang sarili ninyo kahit gaano pa kagaya ang suot ninyong damit at relo. Sa kaibuturan, nababad na kayo sa kahirapan at kababaan. Pwedeng mo akong insultuhin. Pero kung insultuhin mo ang asawa ko, humahanap ka ng kamatayan. Angelo, ginanon ka niya. Manalig ka sa akin. Anong nangyari? Ha, ang Rolls-Royce Phantom ko. Ang bumper ay 2.4 na milyong piso. Ang hand-painted pinstripe ay kailangan pang ipagawa sa Europa, 6 na milyon at 400,000 piso. Lahat-lahat, 8.8 na milyong piso. Magbayad ka. Ikaw ang bumangga sa akin mula sa likod. Nakaparada lang ang kotse ko at hindi gumalaw. Liza, napakapamilyar ng eksenang ito. Ayan ang tinatawag na karma. Tara, mahal, kumain na tayo. Esan, Ngayon, ako ang magmamaneho. Esan, Humawak ka ng mahigpit. Chloe, hayop ka. Maghintay ka lang. Gusto mo pang tumakas? Card o transfer? Lumayas ka na. Ate Liza, sabi ni Sir Castro, may project na gusto kanya ipag-ugnay kay Sir Marco. Ang sabi niya, noong nakaraang beses ay nagkaroon sila ng alitan ng eating champion. Pero dahil miyembro pa rin siya ng pamilya Reyes, kailangan pa rin siyang igalang ng kaunti. Sir Marco, ang ibig mong sabihin, ang kilalang polyhero na si Marco Reyes. Chloe, sisirain ko ang iyong reputasyon. Ay, halika ka rin, halika. Sir Marco, huwag kang uminom ng ganoon kabilis. Ngayong gabi, espesyal ko, hinanapan ka ng magandang babae, para samahan ka't dahan-daang magsaya. At, sa totoo lang, very open siya. Kahit anong gawin mo sa kanya, May ganyang kagandang balita. Nasaan siya? pupuntahan ko na siya para madaliin. Sige. Halika, halika, halika. Ha ha ha. Liza, ito ba ang sinasabi mong paglilipat ng Sir Marco, nandito na ang dilag. Chloe. Ito si Sir Marco ng Grupo Rio, ang pangalawang pinakamalaking grupo sa lungsod bayan. Marami silang proyekto sa kumpanya natin. Huli ka na sa dati, kaya bilisan mo na, uminom ng ilang baso bilang parusa, at humingi ng tawad kay Sir Marco. Sino kaya ang nagsabi? Ikaw pala. Nandito ako para magtrabaho, hindi para maging drinking companion. Ikaw na lang ang uminom kasama niya. Hindi ka pa sinasabihan ni Sir Marco na umalis. Ano, ang mahirap kong kapatid. Hindi ka na ba niya kayang suportahan? Ha? Pinapalabas ka para magbenta ng sarili mo? Bitawan mo. Uminom ka lang ng ilang baso at magiging open ka na. Halika, 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 halika. Hindi ako inom. Kung ayaw mo sa maayos na paraan, sa masamang paraan kita kukunin. Paiinumin kita sa ayaw at sa gusto mo. Huwag mo akong hawakan. Nakakadiri. Chloe, tama nga si Mama. Ikaw at ang kuya ko, sa likod ng mga nakikita namin, may relasyon pala kayo. Ano, ha? Sabihin mo, ilang beses ka na bang kinama ng kuya ko? Linisin mo ang bibig mo. Ang lakas ng loob mong saktan ako? Ngayon, sisiguraduhin ko, mabubuntis kita. Huwag. Sir Marco, mag-enjoy lang po kayo. Aalis na po kami para hindi kayo maabala. Umalis ka. Huwag. Ha ha ha. Umalis ka. Umalis ka. Ah, Hindi mo ba alam na kasal na ako? Sa susunod na makikipag-ugnayan ka sa negosyo, huwag ka nang pumunta sa ganitong lugar. Opo, boss. Umuwi na ba si Kira Reyes? Mukhang lumabas po ulit siya ngayong gabi. Lumayas ka.
Bitawan mo ako. Sawa ka na sa buhay, ano? Naglakas loob kang saktan ako, sisiguraduhin kong hindi ka magtatagal sa lungsod bayan. Ha? Tingnan nga natin kung paano mo gagawing imposible ang buhay ko sa lungsod bayan. Angelo, napabaliw ka na ba? Naglakas loob kang saktan ako? Ang pinapahalagahan ng pamilya Reyes ay ang paggalang sa matatanda at pag-aalaga sa bata. Ngayon, para kay Lolo Reyes, tuturuan kita at ipapakita sa iyo kung ano ang paggalang. Pinulot mo lang naman, ang babaeng bayaran na pinagsawaan ko na. Hintayin mo at tingnan natin kung gaano kakamala, ha? Kung mamalasin ako o hindi ko alam. Pero ngayon, ikaw ang tiyak na mamalasin. Sabihin mo, aling kamay ang humipo sa kanya kanina? Ayaw mong sabihin, ano? Mukhang ayaw mo na ng dalawa mong kamay. Kaliwang kamay. Ha? Mula ngayon, kapag naglakas loob ka pang galawin ang asawa ko, hindi lang kamay mo ang mababali. Umalis ka. Hindi ko kayo palalampasin. Anong nangyari? Bakit tayo nasa iisang kama? Gising ka na. Tayong dalawa, may nangyari sa atin. Konting alak lang lasing ka na agad ng ganito. Mula ngayon, hindi ka na pwedeng pumunta sa bar ng mag-isa. Mula ngayon, hindi ka na pwedeng uminom mag-isa ulit. Tutal, kasal na rin naman tayo. Gawin na lang nating totoo tong pagpapanggap natin. Pananagutan kita. Hindi ko kailangan. Napanagutan ako ng isang pulubi na tulad. Kung kailangan, ako na lang ang bubuhay sa'yo. Tutal, ang premyo sa eating contest ay 800 milyong piso. Bakit hindi tumunog ang alarm? Patay, malalate ako. Dahan-dahan. Ako ang nagpatay ng alarm mo. Ngayon, magpahinga ka na lang dito sa bahay. Huwag kang mag-alala. Nagpaalam na ako sa supervisor mo. Kumain ka muna ng almusal. Ang daming handa. Inumin mo muna ang gatas. Hoy, hindi ka ba kakain? Hindi na. May importante pa, kailangang ayusin. Sa pagkakataong ito, hindi kita patatawarin. Nako, wala pa rin si Chloe, baka naman sa sobrang pag-e-enjoy niya sa kung sinong lalaki, kaya nakalimutan nang pumasok sa trabaho. Liza, huwag kang magsalita ng kung ano at nag-sick leave si Chloe, may sakit. Sa tingin ko, sa kama, ng lalaki siya hindi makabangon. Ang Apex Group ay formal nang nag-invest sa atin para mas mapabuti ang serbisyo sa ating mga branch, inatasan ng headquarters ang bawat manager na maranasan ang trabaho sa mga batayang posisyon ng restaurant sa loob ng isang linggo. Piliin ninyo kung anong posisyon ang gusto ninyong subukan at mag-report sa Lunes. Tingnan natin ang kayabangan mo. Pagbabayaran mo yan. Bakit ka nandito? Teka lang. Assistant ka lang ni Sir Angelo. Ito ang opisina ni Sir Castro. Umalis ka. Ikaw ang dapat lumayas. Imulat mo yung mga mata mo at tingnan mong mabuti. Si Sir Angelo yan. Hindi ito pwedeng mangyari. Assistant lang siya ni Sir Angelo. Huwag po kayong magpaloko sa kanya, Kuya Castro. Huwag kang umasta na parang kamag-anak kita. Sir Angelo, kayo na po ang bahala sa kanya. Nakikiusap po ako. Huwag nyo na lang po sanang idamay ang iba. Sinabi ko na, pagbabayaran mo ang lahat ng ginawa mo. Hindi. Si Chloe, paano siya nagkaroon ng ganitong swerte? Rico, iligtas mo ako. Rico, A. Liza, maghiwalay na tayo. Huwag mo akong idamay. I-anunsyo. Ay blacklist siya sa buong industriya. Huwag na siyang payagang tumapak pa sa lungsod bayan. Gusto kong siguraduhin na hindi na siya makakabangon. Opo.
Sir Angelo, nagkamali po ako ng pagkilala sa nakikiusap po ako. Patawarin niyo na po ako. Kalat ka rin siya. Hoy, bitawan ninyo ako. Anong ginagawa ninyo? Sino ba talaga ang kinalaban? Ni Supervisor Liza? Balita ko kagabi, nakipag-meeting siya kay Sir Marco tungkol sa isang project. Narinig ko na si Sir Marco daw ay masama ang ugali at pabago-bago ang isip. Kaya sa tingin ko, lagot na si Supervisor Liza. Nakakahiya. Paano ko nasabi ang mga salitang gusto ko siyang alagaan? Chloe, paano ka pa naglakas loob na pumunta sa kusina? Si Ate Samantha ay natanggal dahil sa'yo, pati ako nadamay at napunta sa paghuhugas ng pinggan. Talagang malas ka. Desisyon yan ni Sir Angelo. Anong pakialam ko? Sir Angelo, Sir Angelo. Sabi nga nila, ang mabuti ay may mabuting balik. Pahiram po muna ulit ng pangalan ninyo. Sana po huwag ninyong masamain. Naglakas loob ka pang gamitin si Sir Angelo laban sa akin. Naglakas loob kang saktan ako. Ang pagsaktan sa'yo ay maliit na bagay lang. Nilaglag ako ni Samantha. Hindi ka natanggal sa trabaho, kaya maging masaya ka na. Ikaw, Chloe, hintayin mo. Swerte ka lang noong nakaraan. Sa susunod, hindi ka na ganoon kaswerte. Sige, tingnan natin. Anong klaseng restaurant to? Nagkakapila pa sa CR? Sige, kain na. Ay, ipis. Ay, may ipis. May ipis. May ipis. Paano nagkaroon ng ipis dito? Paano nagkaroon ng ipis sa pagkain? Sige, tawagin mo ang inyong lobby manager dito. Nako, mahal, takot na takot ako. Paano nagkaroon ng ipis? Manager Chloe, may nagreklamo na customer sa labas. May ipis daw sa pagkain namin. Anong nangyari? Magandang araw po, mga panauhi. Ako po si Chloe Santos, ang manager ng restaurant. Tay, Chloe, bakit ka narito? Mahal ko, kailangan mo akong ipagtanggol. Kahit na madrasta niya ako, palagi ko namang itinuturing ang dalawang bata ng pantay-pantay. Paano niya nagawang? Gantihan ako ng ganito. Tay, Nay, huwag na po kayong magalit. Marahil, aksidente lang po ito. Naniniwala akong si ate ay hindi kailanman sadyang maglalagay ng ipis sa pagkain. Tama po ba? Chloe, ano itong nangyayari? hindi ko po alam. Hindi alam? Hindi ba't ito ang lutong pagkain ninyo? Kami nga po ang nagluto niyan. Pero paano naman po kami maglalagay ng ipis sa pagkain? Hindi sigurado. Malay mo, naiinggit ka lang sa aming Sandra. Kaya sadyang naghihiganti ka. Tay, iniisip niyo rin po bang sinadya ko? HM, alam ko na. Dahil lang si Sandra ang iyong kapatid sa ama, kaya mo siya sinasaktan ng ganito, hindi ba? Si Sandra namin ay mahina mula pa pagkabata at hindi niya kayang magulat. Ikaw, bilang ate niya, hindi mo ba yan alam? Bakit napakalupit ng puso mo? Hindi ko akalaing ang batang babaeng ito, mukhang kagalang-galang. Ay ganoon pala Karumi ang kalooban. Hindi talaga masusukat ang tao sa panlabas na anyo. Tay, Sa puso niyo, ganito po ba ako? tay, huwag na po kayong magalit. Marahil, hindi rin naman po sinasadya ni ate. Nakalimutan lang po siguro niya. Sige na, hindi ko na lang po kakainin itong pagkain ito. Pakinggan nyo, tingnan nyo, si Sandra pa rin talaga ang mas nakakaintindi. Dahil hindi naman na nagagalit si Sandra. Huwag na natin itong palakihin pa. Pero sa kalooban mo, hindi ka ba talaga nakakaramdam ng pagsisisi? Pagsisisi. Mula pagkabata, anumang magandang bagay ang mayroon ka. Palagi mong inuuna si Sandra. Sa tuwing magsusumbong siya, agad mong iniisip na ako ang may kasalanan. Hindi ba't anak mo rin ako? Simula nang pumanaw si inay, ang tanging inatupag mo ay ang mag-ina na iyan, at hindi mo na ako inalagaan. Hindi ka ba nakakaramdam ng pagsisisi? Hindi ka ba nakokonsensya? Chloe, bakit ganyan ka makipag-usap sa tatay mo? Tay, huwag ka na pong magalit. Ate, hindi niya kayang maintindihan ang pagod ninyo dito, sa bahay. Ang nangyari ngayon, hayaan na lang natin, okay? Sandra, ikaw ang nasasaktan, anak. Ate, ayoko na po, nitong ulam, pakipalitan na lang po. Ha? Ang damit ko. Chloe, sinasadya mo ba? Talagang galitin si Sandra namin. Hindi po. Ako. Sutil na anak, Tay. Sinaktan mo ako. tingnan mo nga ang pinaggagawa mo. Ate, hindi na nga ako nakikialam. Bakit mo pa rin ako pinupuntirya? Hindi ka karapat-dapat maging anak ng pamilya Santos. Sinabi ko nang hindi ako. Ganoon na lang ba kadali para sa'yo na paniwalaan siya? Nakita ko mismo na tinapunan mo ng katas ng ulam, ang damit ni Sandra. Magdadahilan ka pa ba? Empleyado ako ng 8 bituing Restaurante Estrella. Paano ko magagawa ang ganitong bagay? Para lang gumanti sa kanya, hindi siya karapat-dapat. Ate, kahit ano pang gawin mo sa akin, pero paano mo nagawa? Sir, anak ko sa harap ni tatay. Ang damit na ito, noong 18th birthday ko, ay binili sa akin ni tay.
Halos hindi ko nga ito maisuot. Paano ko naman sasadyain na sirain ito? Ginawa mo, ayaw mong panagutan. Malaki ang pagkadismaya ko sa'yo. Hindi ka karapat-dapat maging anak ng pamilya Santos. Sa tingin ko, kayo ang hindi karapat-dapat maging pamilya niya. Ginawa mo, pero ayaw mong panagutan. Binaygo mo talaga ako, hindi ka karapat-dapat na maging anak ng pamilya Santos. Sa tingin ko, kayo ang hindi karapat-dapat maging pamilya niya. Nasaktan ka. Huwag kang matakot. Paano kayo nagkaroon ng lakas ng loob na gumawa ng gulo sa Apex Group? Ang lahat ng ginawa ng babaeng ito kanina ay naitala na ng CCTV. Kasama na ang paglalagay ninyo mismo ng ipis sa pagkain, pagtapon ng sabaw sa inyong sarili, at paninirang puri kay Ma'am Chloe. Maya-maya ay makikipag-usap sa inyo ang legal department ng Apex Group. Hindi po, Tay. Maniwala po kayo sa akin. Hindi ko po yan ginawa. Siniraan ako ni Sandra. May ebidensya na. Ano ang gagawin mo? Chloe, titingin ko ang kapatid mo ay hindi naman sinasadya. Kalimutan na lang natin to. Sige na. Ang anak ng unang asawa ay nagkamali. Palalayasin sa bahay. Ang anak ng kabit ay nagkamali. Pabayaan na lang. Ang pamilya Santos nyo ay may napakagandang family values pala. Sino ka ba para manghimasok sa usapin ng pamilya Santos? Tay. Siya po. Siya ang umagaw sa kasal ni ate, nakipagsabuatan kay Chloe, para sirain ang pangalan ng pamilya Santos. Mabuti. Naglakas loob ka pang lamandi sa kung sino-sinong lalaki sa labas. Papatayin mo ko sa galit. Hindi siya kung sinong lalaki. Siya ang asawa ko. Kasal na kami. Ikaw. Papatayin mo ako sa galit. Mahal. Sa tingin ko, si Chloe ay hindi interesado sa kasal na iyon na inialok mo sa kanya at palaging kumakalaban sa iyo, kaya siguro, ang kasal sa pamilya Reyes ay ibigay na lang natin kay Sandra. Tama. Opo, Tay, susundin ko po lahat ng gusto nyo. Iniisip nyo ba talaga na ang Apex Group ay basta nyo na lang pwedeng abutin? At pakasalan. Hindi ba ninyo alam, nakasal na si Sir Angelo? Ano? Hindi ito mangyayari. May singsing si Sir Angelo na sumisimbolo sa kapangyarihan at katayuan sa buong lungsod bayan. Si Sir Angelo lang ang may karapatang magsuot nito. Alam ko yan, syempre. Ibig mo bang sabihin, ito si Sir Angelo? Katawa-tawa ka talaga. Kung gayon, idilat niyong mabuti ang mga mata ninyo tingnang maigi. Kung ano ito, Ikaw, bakit nasa iyo ang singsing ni Sir Angelo? Ang lakas ng loob mong bastyusin si Sir Angelo. Sabi mo siya si Sir Angelo? Sa edad na 20, naging multi-bilyonaryo na? Sa edad na 25, naitayo na ang sarili niyang business empire, ang business legend ng lungsod bayan? Siya? Hindi maaari. Hindi nga. Angelo, teka, nabunyag na ang pagpapanggap. Bilang si Sir Angelo, doon tayo sa silangan. May maliit na pinto doon. huwag kang mag-alala, hindi ito mabubunyag. Imposible. Paano naman pakakasalan ni Sir Angelo, ang isang bastos na babaeng tulad ni Chloe? Ikaw ba ang may karapatang questionin ng pagkatao ni Sir Angelo? Si Chloe Santos ang asawa ko, si Angelo Reyes. Sino sa inyo ang mangangahas na bastusin siya? Magaling kayong magpanggap na dalawa. Hindi nagpapakita si Sir Angelo dahil lang sa isang singsing mo. Naglakas loob kang magpanggap bilang si Sir Angelo dito. Sa tingin ko, peke lang ang singsing mo, hindi ba? Patay, nabunyag na. Bibilang ako hanggang 3, sabay tayong tatak. 1, 2, 3. Takbo. Nako, nabuking ako. Bibilang ako hanggang 3, tapos tatakbo tayo. 1, 2, 3, takbo. Ikaw. Nabalitaan po naming nasa 8 bituing restaurant Estrella si Sir Angelo. Kaya po kami naparito para bumisita. Ang pamilya Lopez ng Timog Lungsod. Ang pamilya Cruz ng Hilagang Lungsod. Ang pamilya Garcia ng Kanlurang Lungsod. Ang pamilya Ramos ng Silangang Lungsod. Ang mga ito, sila ang mga may hawak sa mahahalagang tao sa lungsod bayan. Sir Angelo, kumusta na po kayo? Ikaw. Sino ka ba talaga? Paano ka naglakas loob na bastyusin si Sir Angelo? Naghahanap ka ng kamatayan. Ito rin ba ang mga inupahan mong umarte? Ang babagsi. Sila ang lahat ay mga kaibigan ko. Dapat buo ang pagganap, di ba? Ikaw pala talaga si Sir Angelo. Yang si Chloe Santos ay isa lang, mandarayang babae. Bakit mo siya kinakampihan ng ganyan? Nasabi ko na. Si Chloe Santos ang aking legal na asawa.
Ano? Kasal na kayo noon pa? Chloe, ang nagmamay-ari ng kalahating singsing na ito, ay parang nagmamay na rin ng kalahati ng Apex Group. Gagawin ko itong dote. Chloe, pakakasalan mo ba ako? Pakakasalan mo ba ako? Payag ako. Ang ganda naman ng singsing mo. Siguradong mahal ito, di ba? Basta gusto mo, sapat na yon. Si Chloe, na napakawalang modo. Hindi siya karapat-dapat maging Mrs. Reyes. Naalala ko, may cotton factory ang Apex Group sa Africa. Mula ngayon, doon ka magpipitas ng bula. Mga gwardya, dalhin niyo siya. Ayoko. Mahal, dapat mong iligtas ang anak ko. Hindi kayang tiisin ni Sandra. Ang hirap na yan. Iligtas mo siya. Chloe, alam na ng kapatid mo ang kanyang pagkakamali. Maging mapagbigay ka na sana, at palayain mo siya. Tay, nakalimutan niyo na po ba? Matagal niyo na po akong pinalaya sa pamilya Santos. Pero tunay mo siyang kapatid. Kapatid, nung patago siyang naglagay ng ipis sa pagkain, nung binibintang niya ako, bakit hindi niya alam na kapatid niya ako? Ang lahat ng ito ay nararapat lang sa kanya. Chloe Santos, ikaw na batang walang pinag-aralan. Pesteng bata ka. Napakawalang puso mo naman at ayaw mong tumulong. Ako. Hayop ka. Paano mo ako mapipilit na mamitis ng bulak? Mamatay ka na muna. Sandra. Angelo, ikaw, bakit ka ba ganyan katanga? Kaya ko namang protektahan ang sarili ko. Ayos lang. Sinabi ko na, basta't nasa tabi kita, hindi ko hahayaang masaktan ka. Duguan ka na. Bilis, tawagin mo ang doktor. Boss, ang angas niyo sa pagliligtas sa kanya. Ganun ba? Nangahas silang manggulo dito. Hindi ko palalampasin itong ginawa ng pamilya Santos. Mula ngayon, hindi ko kayo papayagang tumapak sa Apex Group. Ilabas sila. Tara na po kayo, Chloe. Sir Angelo. Ang ginawa ko sa kanila. Sa tingin mo, labis ba ako? Hindi. Hindi sila karapat-dapat maging pamilya ko. Huwag niyo akong galawin. Ako ang panganay na babae ng pamilya Santos. Anong karapatan mong palayasin ako? Anong joke? Ang bahay na ito ay talagang pagmamayari ng ina ni Ma'am Chloe. Bilasin mo, dalhin ang mga kasama mo at lumayas. Kung hindi, huwag kang magtaka kung hindi ako magpakita ng respeto. Maglakas loob kayo. Tingnan natin kung sino ang maglakas loob na galawin ako. Ikaw. Tay. Bakit mo ako sinasaktan? May mukha ka pa bang magtanong kung bakit? Kung hindi dahil sa pagkakasalang ginawa mo kay Sir Angelo, paano siya maglalakas loob? Nakalabanin ng pamilya Santos. Ngayon, ayan na, bangkarote na ang pamilya Santos. Lahat yan ay dahil sa'yo. Hindi ako. Siguradong si Chloe, yung hayop na yun, siya ang nagudyok kay Angelo Reyes. Nakalabanin ng pamilya Santos. At hindi ka pa rin nagsisisi? Paano ako nagkaroon ng anak na kasing tanga mo? Tay. Nay. Wala na akong natitira ngayon. Hindi mo ako pwedeng iwan, Nay. Mag-isip-isip ka muna ng mabuti. Chloe Santos, ikaw na hayop ka. Hindi kita mapapatawad hanggang kamatayan. Doktor, kamusta po ang sugat ng asawa ko? Malubha po ba? Medyo malubha. Malalim ang hiwa, at mainit pa ang panahon ngayon, kaya madali itong ma-infect. Bukod pa rito, ang nasugatan ay ang kaliwang kamay niya, kung hindi ito gagaling ng maayos. Sa mga susunod na panahon, maraming personal na bag ang hindi na niya magagawa. Alagaan niyo po siyang mabuti. Hindi ka pa kumakain ngayon. Kumain ka muna ng ilang subo. May sugat ang braso ko, hindi ako makakain mag-isa. Pakainin mo ako.
愣着干什么？还不快把小年追回来！ Kukunin ko muna ang gamot mo. Bakit? Huwag kang umalis. Hindi pwede. Kakasugat mo lang at napakalubha pa. Hindi ka pwedeng gumawa ng ganoong ba. Gumawa. Isang kamay lang sapat na. Hindi pa rin pwede. Kakatapos mo lang kumain. Hindi ka pwedeng gumawa ng matinding ehersisyo. Busog na ang tiyan ko. Pero may ibang lugar na hindi pa busog. Sa pagkakataong ito, ikaw naman ang mag-una. 你们别吵了。我们刚刚说的江离是谁？ Di ba mahigpit ang balot nito kahapon? Bakit nahati na naman? Mula ngayon, hindi mo na talaga siya pwedeng pagbuhati ng mabigat, subaybayan mo siya ng maigi. Sige na, umalis ka na. Ay, teka nga pala. Bago gumaling ang sugat, dahan-dahan lang po muna, ha? Ay, kakasabi lang ng doktor na magpigil. Hindi mo ako pwedeng hawakan. Kung ganun, yakapin mo na lang ako. Boss, mukhang si Ma'am Chloe ay hindi pa rin naniniwala sa pagkatao mo. Mabuti na ring hindi siya naniniwala. Ayoko sirain ang kapayapaang ito. Kung malalaman niya ang tunay kong pagkatao, siguro ay matatakot siya at hindi na siya maglalakas loob na sigawan ako ng ganito. Pero, mas gusto ko ang kanyang kasalukuyang anyo. Sadyang, Sadyang ano? bakit pakiramdam ko, kamukha niya ang taong iyon? Boss, nalaman ko po na, nasa lungsod bayan ang inyong tagapagligtas. Sa tingin niyo po, ipagpapatuloy ba natin ang pag-iimbestiga? Nalaman ko rin po na, may balat sa kaliwang palso ng inyong tagapagligtas, isang birthmark, at nagkataon namang sasali siya sa eating contest. Sa tingin niyo po, tayo ba ay, dapat munang mag-imbestiga sa grupong ito? Magaling. Naniniwala ako na malapit na natin siyang matagpuan. Boss, tungkol po sa isyo kay Ma'am Chloe, nailabas na lahat ni Liza ang katotohanan. Si Marco Reyes ang utak. Maaari nang ikalat ang lambat. Masusunod. Kuya Angelo, kumusta? Ang aming proyekto ay lihim. Hindi dapat malaman ng iba. Ay, naiintindihan. Ang inaasahang kita ay aabot sa 500%, kaya ang Apex Group ay nagpapahalaga sa aktibidad na ito. Ganun kataas? Sigurado ka ba? Pagkatapos magsagawa ng investigasyon ng Apex Group sa maraming kumpanya, Grupo Reyes ang pinili nila. Kung nagdududa si Sir Marco, hindi na kailangan. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Tara. Sir Angelo, uminom tayo. Kapag nagawa ang proyekto, ang buong merkado ay magiging sa atin, basta magsimula tayo ng maayos. Maraming pera ang papasok sa bulsa ng Grupo Reyes. Ang Apex Group ay kilala sa integridad nito, kaya't naniniwala ako sa garantiya ng iyong kumpanya. Kaya, Sir Marco, magkano ang balak mong i-invest? 24 na bilyong piso. Ang 24 na bilyong piso, kahit sinong kumpanya, ay kayang gawin. Hindi na kailangang piliin pa ng lungsod bayan ang Grupo Reyes. Kung gayon, 40 bilyong piso. Ito ay isang malaking proyekto. Ang lungsod bayan sana ang mag-iisang mamamayani. Alam mo ang ibig kong sabihin, Sir Marco? Hindi bababa sa 80 bilyong piso. Kailangan kong tanungin muna si tatay tungkol dito. Kung gayon, hihintayin ko ang magandang balita mula sa'yo. Halika, magdiwang tayo ng maaga para sa tagum-inom. Halika, Sir Angelo. Sir Angelo.
Sir Angelo. Uminom, tuloy lang. 还有这么恶劣，总问些莫名 Ikaw, karapat-dapat ka bang uminom kasama ko? 只是当时我不小心把那些色卡放地上了，这张色卡我不知道是谁送的。 Chloe, sino ka para maliitin ako? Marco Reyes, anong ginagawa mo rito? Chloe, nag-invest ako sa isang malaking proyekto. Malapit na itong magtagumpay. Ayaw mo naman ng mga anak, hindi ba? Sa panahong iyon, ikaw na ang magiging kabit ko. Kahit ayaw mong magkaanak, magkakaroon ka pa rin. Hindi ko maintindihan ang sinasabi. Umalis ka na. Chloe Santos, ano bang maganda sa kuya ko? Walang pera, walang kapangyarihan. Medyo gwapo lang naman. Marco Reyes, magpakatino ka nga. Hipag mo ako ngayon, bitawan mo ako. Kung gayon, hiwalayan mo na si Angelo. Magbalikan na lang tayo. Kung lasing ka, umuwi ka na. Huwag kang pumunta rito at magwala. Bitawan mo ako. Hindi kita bibitawan. Sa buong buhay ko, pinakaayaw ko ang mga babaero. Ano bang meron kay Angelo? Kaya ka ba niyang bigyan ng kasiyahan? HMM? Kapag gumalaw ka pa, hindi na ako magpapaubaya. Sumigaw ka. Mas malakas ang sigaw mo, mas masisiyahan ako. Marco Reyes, Angelo, bakit ka lumabas? narinig ko kasi mula sa loob na may mainay sa labas. Kapatid ko pala. Wala yan, pumasok ka na muna at magpahinga. Kakausapin ko lang siya sandali. Malapit na akong maging pinakamayaman sa lungsod bayan. Ayaw kong kausapin ng isang pulubi. Lasing siya. Mag-ingat ka. Ayos lang, pumasok ka na muna. Hoy! Hoy, pulubi. Ano ang sasabihin mo? Basura ka, walang kwenta. Susuntukin mo ako? Susuntukin kita. Ang suntok na ito ay para kay Chlo, dahil binubuli mo siya. Ang suntok na ito ay para kay Tai, ang isang siglong pundasyon ng Grupo Reyes. Winasak ninyong mag-ina. Ang suntok na ito ay para sa akin. Bakit mo hinahangad ang hipag mo? Dapat kang Abisuhan ng maintenance. May isang tambak na basura rito. Ang basura ay dapat sa basurahan. Nasaan ako? Ano ang ginawa ko kagabi? Bakit ang sakit ng katawan ko? Sa panahong ito, bakit may natutulog pa rin sa basurahan? Ang baho, nakasot na, nakahiga pa sa basurahan. May sakit ba siya? Dali, pikturan. I-post sa social media at tanungin, sinong baliw ang nawawala? Huwag kayong magpicture, umalis kayo. Tigilan nyo yan at lumayas kayo. 能娶到小您这样温柔贤惠的妻子，你还有什么不满？ Sir Marco, magdadagdag ka pa ba ng investment? Kung hindi ka mag-i-invest, ipasa mo na agad sa iba. Sige, i-invest ko. Teka lang. Kakausapin ko na si Nay para sa pondo. Ihanda ang kontrata. Pabagsakin si Marco Reyes. Naiintindihan ko. Nay! Ano ba yung amoy mo? Amoy bulok na gulay. Ay Nay, huwag muna yan. May bago akong proyekto na napuntahan, 500% ang kita. Ay nak, ang utak mo, anak, nasipa ba ng kabayo? Anong proyekto ang may kita? Na 500%. Bagong proyekto ng Apex Group. Ang Apex Group, yan ang namungunang kumpanya sa lungsod bayan. Matagal ko nang kinukulit si Sir Angelo ng Apex. Basta may pera tayo, agad tayong magtutulungan. Eddie, mag-invest ka na agad. Kulang lang sa pera. Kailangan ng hindi bababa sa 80 bilyong piso.
Ay hindi naman kalakihan yan. Direkta na lang kunin sa account ng Grupo Reyes. Ilipat na lang. Hindi naman ito ang unang beses na ginawa natin yan. Tandaan mo, huwag mong sasabihin kay Tay ha. Nay, sobrang sakim mo talaga. Ikaw pa rin ang magaling. Hihihi. Hi, siya ang Nay ko, ang CEO ng Grupo Reyes. Nay, ito nga pala, si Sir Angelo ng Apex Group. Kumusta? Umupo ka. Matagal ko na pong naririnig ang tungkol sa inyo, Ma'am Wendy. Iba pa rin po talaga kapag personal nang nakilala. Nako, hindi naman. Narinig ko kasi napipirmahan ni Sir Angelo ang proyekto ngayon, kaya't bumisita ako upang alamin. Sa Apex Group na nasa likod mo, makakatiyak ka sa iyong proyekto. Narito ang kontrata, maaari mo itong tingnan. Ang Apex Group, syempre pinagkakatiwalaan ko yan. Gusto ko lang malanawan, kailan namin makukuha ang aming kita. Magagaranti ako, tiyak na sa loob ng kalahating taon. Sir Marco, kung makakapagpakita ka na, magandang resulta. Hindi ka na malalampasan ng kuya mo. Hindi ko ililihim sa inyo, Sir Angelo. Talagang istorbo ang kuya ko. Hi, si Tay ay laging bukang bibig. Nahatiin ang ari-arian para sa kanya. Kapag nagtagumpay ang proyektong ito, ipapatapon ko siya sa ibang bansa. Ha 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 ha. Walang kinikilalang kamag-anak si Mr. Reyes. Tunay ngang isang tao na magtatagumpay. Nay, pirmahan mo na kagad. Ahahaha, sige. Kayo pong dalawa, maghintay na lang kayo ng pera. Sa salita ninyo po, kampante na po kami. Kung gayon, aalis na po kami. Mag-ingat po kayong dalawa. Boss, nagtagumpay po tayo. Nasa loob na ang isda. Panahon na para maglambat. Bigla nyo kaming pinatawag para sa board meeting. May problema ba? May nagsumbong na gumamit ka ng pondo ng kumpanya para sa sariling kapakinabangan na nagdulot ng pagbagsak ng cash flow at paghinto ng lahat ng proyekto. Sir Marco, hindi mo personal na pera yan. Ang pera ng Grupo Reyes ay pag-aari ng bawat shareholder. Kung aayusin mo ang butas ngayon, palalampasin namin yan. Kung hindi, magkita-kita na lang tayo sa korte. May ebidensya ba kayo? Busy pa kami ng nanay ko. Ako ang nagsumbong. Naipadala ko na ang mga tala ng transaksyon sa mga board member. Naglakas loob kang trader rin ako? Hinahanap mo ang kamatayan. Dahil alam na ninyong lahat, sasabihin ko na ang totoo. Ang pera ng proyekto, ginamit ko lahat sa pakikipagtulungan sa Apex Group. Kapag kumita tayo, lahat kayo ay may parte. Ganito kalaking halaga, kaya ba talagang kumita? Sa pakikipagtulungan sa Apex Group, walang matatalo. Para makasiguro, pakiusapan ninyo ang Tagalungsod Bayan na magpatotoo. Tawagan niyo si Sir Angelo. Paumanhin. Ang numerong inyong tinatawagan ay kasalukuyang hindi maabot. Paumanhin. Ang numerong inyong tinatawagan ay kasalukuyang hindi maabot. Nay, hindi sinasagot ni Sir Angelo ang tawag. Kapag hindi sinasagot ang tawag, ibig sabihin may kakaiba. Kung mawalan tayo ng 80 bilyong piso, tiyak na tapos na ang Grupo Reyes. Malapit nang dumating ang mga tao ng Apex Group, maghintay lang kayo ng kaunti. Ikaw na Taksil, papatayin kita ngayon. Sir Angelo, sa wakas dumating ka na po. Sir Angelo, Ikaw, bakit kasama mo si Angelo Reyes? Magkasama kayong lahat. tauhan ko ang assistant. Kung hindi ka lang gahaman, paano kita maloloko? Ikaw ang nagplano ng lahat para lokohin ako. Buwisit, Marco Reyes, ibalik mo ang pera, mawawasak ang Grupo Reyes dahil sa'yo. Sino ang nagsabi sa'yo na kalabanin si Angelo Reyes? Ang away ng inyong magkapatid, huwag naman sanang kami ang madamay. kung makokontrol ko ang Grupo Reyes,
Maaaring pawalang bisa ang kontratang ito. Ang 80 bilyong piso ng Grupo Reyes, hindi ko gagalawin, at maaaring ibalik sa pinanggalingan. Angelo Reyes, totoo ba ang sinasabi mo? Natural. Ikaw pala ang nagplano ng lahat ng ito. Niloloko mo lang pala kami sa buong panahong ito. Kung hindi ko kayo lolokohin, buhay pa ba ako? Palagi niyo akong ginigipit at sinisil. Kung hindi ako nagpanggap na baliw, para makaiwas sa panganib. Marahil ay matagal na, wala nang buhay ngayon. Kung ganoon, Angelo, bakit hindi ka nalang umupo sa pwesto? Huwag ninyong kalimutan, siya ang unang nangloko sa akin. Pwede natin siyang kasuhan, at mababawi pa rin natin ang pera. Marco Reyes, hindi mo pa ba naiintindihan kung sino ang nasa harapan mo? Ano ang ibig mong sabihin? Magpakilala ako. Ako ang Chief Assistant ng Apex Group. Ako ay tapat sa Apex Group, sa pinuno nitong si Sir Angelo, na siyang panganay na ginoo ng Grupo Reyes. Ang kuya mong si Ginoong Angelo Reyes. Paano ito nangyari? Sa loob ng mga taong ito, sa labas, hindi nga ako nag-aksaya ng panahon. Ang Apex Group akin nang itinata. Hindi ko akalain na ang misteryosong si Sir Angelo ay walang iba kundi si Angelo Reyes pala. Ano pa ang ikakatakot? Kung mapupunta ang Grupo Reyes sa Apex Group, tayo na ang magiging pinakamalaking kumpanya sa mundo. Angelo Reyes. Ikaw na mapanlinlang, taksil, at kasuklam-suklam na tao. Hindi ko inakala, kuya, matapos ang ilang taon, na napakabilis ng iyong paglago. Ngunit kung ang bagay na ito ay umabot kay Tay. May karapatan din ako sa mana ng Grupo Reyes. Hindi mo ako kayang paalisin. Magtiis ka. Angelo. Humihingi ako ng paumanhin sa'yo, maging matuwid ka. Talaga bang balak mong tuluyang pabagsakin ang sarili mong kapatid? Kung gusto mong maglaro, mas masahol pa ang kamatayan mo. CJ. Kung gayon, magsimula ka sa pinakamababang posisyon sa Grupo Reyes at sumailalim sa internal na investigasyon. Napakamakatarungan at walang kinikilingan talaga ni Angelo Reyes. Matapos mapagmalupitan ng maraming taon, hindi siya naghihiganti. Napakaluwang talaga ng kanyang pag-iisip. Kung gayon, mula ngayon, ang kumpanya ay aasa na kay Angelo Reyes. Paparating na si Chlo. Aalis na ako. Ipinagkakatiwala ko na sa'yo ang mga susunod na bagay. Sige po, boss. Angelo Reyes, hindi ko inakala na napakagaling mong Pati ako na loko mo. Chlo, makinig ka muna sa paliwanag ko. Ayoko nang marinig ang sasabihin. Hindi, Chlo. Wala akong ibang mapagpipilian. 3 taon na ang nakakaraan. May nagtangkang sunugin ako para saktan. Ginawa ko ito para mawalan ng pagbabantay ng salarin, kaya napilitan akong magkunwaring kaawa-awa. Bakit hindi ka na ngayon nagkukunwari? Kasi, nahuli mo na ako, di ba? Kung hindi ko nalaman, paniguradong patuloy kang magkukunwari. Tapos, iniisip ko pa, pagkatapos manalo sa eating contest, susuportahan kita, at kukuha tayo ng mas malaking bahay. Mukhang masyadong maliit ang lugar na nahanap ko, para sa isang malaking tao na tulad mo. Hindi ganyan. Kung nasaan ka man, iyon ang magiging tahanan ko. Sino pa ba ang nakakaalam, na ikaw ang pinakamayaman? Assistant Leo. Alam niya ang lahat, pero ako hindi ko alam. Magpakasal na lang kaya kayo. Ay naku, teka lang. Pwede ko bang itanong kung sino si Miss Chloe Santos? Anong nangyayari sa akin? Anong nangyayari sa akin? Nako, Hermie Collector's Edition yan. 2 lang sa buong mundo. At ang isa pa ay nasa isang reyna sa Europa. Nakita ko ang kwintas na yan sa balita. Buong 10 carat. Inukit mula sa orihinal na brilyante ng Afrika. Ibinente sa subasta ng 160 bilyong piso. At may Ferrari supercar pa. Sa industriya ng pagluluto, siguro isa lang yan sa buong mundo, Ma'am Chloe. Lahat po ng ito ay mga regalong ipinadisenyo ng asawa ninyo bilang paghingi niya ng tawad. Napakaswerte talaga ni Manager Chloe. Sobrang mahal siya ng asawa niya. Ayoko. Sa kung sino ang bumili, ibalik ninyo sa kanila. Nako. Ang iba'y sobra-sobra. Ang iba'y wala naman. Pakiusap. Ibigay nyo na lang sa akin. Ma'am, huwag nyo naman po kaming pahirapan. Mga empleyado lang po kami. Pakipirma na po. Sige na nga.
Sa mga ito lang, aakalain mong lilipas na ang galit ko. Angelo Reyes, masyado mo akong minamaliit. Lahat po ng ito ay pinagpuyatan kong tulungan si boss, na piliin isa-isa. Bakit itatapon mo na lang? Kahit buong buhay akong magtrabaho, hindi ko ito kayang bilhin. Ayaw mo? Gusto ko. Sir Angelo, matagal na tayong hindi nagkita. Sir Angelo, ang tagal nating hindi nagkita. Ma'am, isa lang akong assistant na walang kapangyarihan at pera. Huwag niyo po akong sisantihin. Ako. Hindi ako maglalakas loob. Ako ang estranghero dito. Kayo po ang may bahay dito. Hindi. Sino ba naman po ako? Hay nako, ma'am, ano po ba ang kinagagalit ninyo? Ako ang asawa niya. Siyempre, gusto ko na. Maging tapat tayo sa isa't isa. At magtiwalaan. Ayaw po ni Sir Angelo na masaktan kayo. Binigyan niyo siya ng tahanan. Ayaw niyang marumihan ng madilim na bagay, ang mundo ninyong dalawa. Siya, ganoon ba talaga ang iniisip niya? Si Sir Angelo ang business god of war. Walang lumalapit sa kanya. Pero simula po nang makasama kayo niya, naging malumanay siya. Ma'am, hindi niyo po talaga dapat questionin ang pagmamahal ni Sir Angelo sa inyo. Angelo, Chloe. Mali ang mga nagawa ko noon. Sana ay bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Hayaan mong bumawi ako sa'yo. Simula ngayon, hindi na kita muling inisip. Chloe. Mahal kita. Angelo. Simula ngayon, huwag mo na akong lulukuhin. Pangako. Boss, yung Eating Champion Grand Finals, pupunta pa rin po ba kayo? Siyempre, kompetisyon ng asawa ko yan. Natural na pupunta ako. Hindi ba nakasaad sa patakaran na mayroong dapat 3 referee? Bakit 2 lang ang dumating ngayon? Referee Lee, hindi ko inasahan. Nasasali ka rin sa eating challenge ngayong taon. Referee Lee, mahusay ba siya? TSK, wala kang kaalaman. Pati si Referee Lee ay hindi mo kilala. Si Referee Lee, kilala bilang may gininto ang tinig. Ang kanyang paghusga ay palaging pinakapanipaniwala. Hindi naman ito konektado sa mga eating champion. At, hindi rin naman siya mukhang napakagalit. Ikaw, nananira ka ng referee. Sa tingin ko, ay hindi mo nirerespeto ang eating challenge. Hindi na ba pwedeng magsabi ng totoo? Ikaw, Sige na. Kayo ang mga paborito. Ngayong taon na magwawagi. Sino man ang manalo? Friendship muna. Nasaan ang isa pa? Mukha rin siyang isang, matandang hindi naman kapansin-pansin. from D. Ito ang tanyag na referee Cheng, na nagwagi ng eating champion, grand finals sa loob ng 3 magkakasunod na taon. Siya ay iniimbitahan bawat taon upang magi referee ng eating champion grand finals. Siya ang pinaka-autoritatibo referee sa lungsod bayan. Hoy Samantha, bakit ka narito ngayon? Ikaw, isang basura na hindi makakilala ng tao, ay pwedeng sumali sa finals. Bakit ako hindi? Ikaw, mang-insulto ka sa aking kakayahan. Kung talagang napakahusay, noong lumaban tayo sa mga Amerikano, bakit hindi ka lumabas para lumaban? Pinigilan ko lang ang aking lakas, iyon lang. Ang ganong klaseng walang kwenta ay hindi karapat-dapat na labanan ko. Pero ikaw, Louis Santos. Ngayon, ikaw ay talagang isang pampuno lang. Ang champion ng finals ay tiyak na ako. Akala mo ba, sa pagsasabi mo ng mga yan, masisira mo ang pag-iisip ko? Ganoon ka ba kita, Kat, na matatalo kita? Sobra ka na. Kung ang eating champion contest ay puro daya at koneksyon lang sa referee, ano pa ang saysay ng pagdaraos nito? Ay, ganoon, tinutulungan mo siya. Ha, gusto mo, ikaw na lang ang lumaban. Ikaw. Ano nang magagawa ng lahat ng pandarayam ngayong taon sa Battle of the Eating Champions? Ako pa rin ang magiging kampiyon. Mga kagalang-galang na pinuno, mga mahal na bisita, maligayang pagdating sa ika-18 Eating Challenge. Ayan, hayaan niyo ako ipakilala ang ating napakahalagang bisita ngayon. Ang nagwagi sa nakaraang challenge. Si Franco. Ayan, ang ating mga patakaran sa kompetisyon ngayon ay napakasimple lang. Sa loob ng 5 minuto, kung sino ang mas maraming makain, siya ang panalo. Ngayon, kanin ang kakainin natin. Mga 3 kalahok, handa na ba kayo? Handa. Simula. Tulad ng inaasahan, ang nagwagi nung nakaraang taon,
Si Franco ay mabilis pa rin kumain. Mabilis niyang naubos ang isang lalagyan. Mula sa dating 8 bituing restaurant Estrella, si Samantha, nakasunod lang siya. Kapansin-pansin na, ngayong taon, may isang maliit na, cute na dalagita ang sumali sa paligsahan. Nakakagulat, siya pa ang pinakamabilis kumain sa kanilang tatlo. Bigyan natin sila ng palakpakan. Ang bilis nilang kumain. Bakit ang lakas kumain ng dalagitang yan? Kain ng kain pero hindi tumataba, nakakainggit. Nagiging matindi ang labanan, at may 30 segundo na lang ang natitira. Nakahabol si Samantha, at siya ang nangunguna ngayon. Pangalawa si Chloe, ang nagwagi nung nakaraang taon. Si Franco ay pangatlo lang pala. Boss, nakita ko na ang profile ni Samantha. Hindi siya pumasa sa pamantayan ng isang eating champion. Paano nangyari yun? Magpadala ka ng tao para imbestigahan si Referee Lee at si Samantha. Opo. Tapos na ang oras. Ang postura ni Samantha. Hindi siya mukhang kumakain ng marami. Paano siya naging ganoon kabilis? Samantha, Nagkunwari ka lang palang kumain. Mahalaga ba kung totoo o peke? Hindi mahalaga ang pamamaraan. Ang panalo ang mahalaga. Tulungan niyo ako, tulungan niyo ako, tulungan niyo ako. Bakit mayroon din siyang ganitong balat sa braso? Bakit pareho ng lokasyon sa babae sa sinihan? 3 taon na ang nakakaraan. Nangunguna si Samantha kay Chloe ng 3 segundo. Samantha, sandali. Batay sa investigasyon, ang lalagyan ng pagkain ni Manager Samantha ay may lihim na patungan sa loob. Hindi ito sumusunod sa pamantayan ng kompetisyon. Ang walang hiya, nagkunwari lang pala siyang kumain. Diskwalipikado. Ako. Hindi ako. Wala akong ginawa. Wala akong ginawa. Kinumpirma na, si Referee Lee ay tumanggap ng mula kay Samantha sa panahon ng paligsahan. Mangyaring sumama po kayo sa amin, hindi ako tumanggap ng pera. Wala talaga akong tinanggap. Oy, huwag. Hindi. Sir Angelo, nagkamali ako. Hindi ko na po uulitin. Sir Angelo, bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon, please. Sir Angelo, Chloe, hayop ka. Kahit maging multo ako, hindi kita titigilan. Dede, hindi ko marinig. Bumalik sa'yo ang sumpa. Binabati kita. Chloe, ang eating champion. Nanalo ka sa lamang na 3 segundo. Talagang suko na ako sa pagkatalo. Tandaan mo ito, hindi pa tayo tapos. Chloe, magkikita pa tayo. Napakagaling. Ang ating ika-18 eating challenge ay nagtatapos na rito. Ang ating Chloe ay nagwagi ang premyo. Ang premyo ay 800 milyong piso. Ini-sponsor ng Apex Group. Inaanyayahan natin si Sir Angelo para sa paggawad ng parangal. Nakasama mo na ako sa kama, kaya kailangan mo akong panagutan. Simula ngayon, lumayo ka na sa ibang lalaki. Bakit? Galit ka pa rin? Dahil sa matagumpay kong pagsumbong. Patawarin mo ako. Titingnan ko ang pag-ugali mo mula ngayon. CJ, mahal. Simula ngayon, sigurado akong magpapakabuti ako. Ay, teka. Yung peklat sa braso mo. Kiss. Halik na. Saan ka pupunta? Sandra, bakit ikaw? Chloe, ayos ka lang ba, Chloe? Ayos lang ako. Bitawan mo kami. Bitaw. Tingnan nyo nga naman, isang pares, ng sawimpalad na nagmamahalan. Mamamatay na kayo bago pa magkabati. Pero ayos lang. Mabuti pa'y maging mag-asawa na lang. Kayo sa kabilang buhay. Sandra, bakit mo ito ginagawa? Dahil kinasusuklaman kita. Kinasusuklaman ko ang lahat ng mayroon ka. Ang ginagawa mo ay labag sa batas. Ang Grupo Reyes at ang Apex Group ay hindi ka palalagpasin. Ha ha ha.
Nagawa ko na ito. Matatakot pa ba ako dyan? Mamaya, kapag nagsimula ang sunog, kayong dalawa ay magiging abo. Bitawan mo si Chloe. Wala itong kinalaman sa kanya. Angelo. Hindi ko alam kung totoong tanga ka o sadyang inosente ka lang. Ang taong matagal mo nang pinaghahanap ay nasa tabi mo lang at hindi mo alam. Pero ayos lang. Kung hindi ganoon, hindi ako magkakaroon ng pagkakataon. Anong ibig mong sabihin? Ibalik mo sa akin ang singsing ko. Chloe, ang singsing na ito sa'yo ba talaga? 3 taon na ang nakalipas. Nakaranas ka rin ba ng sunog? 3 taon na ang nakalipas, nakaranas ako ng sunog. Pero, maraming bagay ang hindi ko na matandaan. Sa kabilang buhay nyo na lang. Pag-usapan yan. Angelo, huwag kang matulog. Gising. Angelo. Gising, anong pangalan mo? Ang pangalan ko ay Angelo Reyes. Ako si Chloe Santos. Kaya mo pa bang igalaw ang binti mo? Sa tingin ko, hindi na ito magagalaw. Huwag kang mag-alala, may darating na sasaklolo sa atin mamaya. Paano kung walang dumating para iligtas tayo? Ito ang singsing na iniwan ng nanay ko sa akin. Matagal na niya akong pinoprotektahan. Ngayon, siguradong poprotektahan ka niya. Kailangan mong magpakatatag. Magiging maayos tayo. Ibig mong sabihin, nawalan siya ng alaala? Ang 2 pasyenteng dinala dito ay nawalan ng alaala sa sunog. Naalala ko na. Naalala ko na. 3 taon na ang nakalipas, pinrotektahan. Kanito at magagawa pa rin ito ngayon. Angelo, hindi ka mamamatay. Ikaw talaga. Hindi. Hindi tayo mapapahamak. Dito. Boss. Dali. CJ, dakpin si Sandra, huwag siyang makatakas. Habuli. Doon siya. Habuli. Huwag kang tumakbo. Dali. Lahat ito ay pinagawa sa akin ni na Marco Reyes at Wendy. Pakiusap, palayain niyo ako. Ano pa ang alam mo? 3 taon. Sa sunog 3 taon na ang nakalipas. Sila ang utak sa likod nito. Dakpin niyo siya. Sila ang utak. Sila ang dakpin ninyo. Wala sa inyo ang makakatakas. Pakiusap. Pakiusap. Palayain niyo ako. Talagang alam ko na ang mali ko. Pinagsisisihan ko na. Ang anumang sasabihin mo, sabihin mo yan sa korte. Bitawan niyo ako. CJ, dakpin niyo rin si Marco Reyes. Opo, boss. Tay, tulungan mo po ako ngayon, kundi ay padadala ako ni Angelo Reyes sa bilangguan. Tay, pakiusap, tulungan mo po ako. Bakit mo ito ginawa? Kapatid mo siya sa dugo. Pinagsisisihan ko na ito. Tay, tulungan mo na po ako. Kung alam ko lang, sana pala hindi na lang. Ni-report mo ako sa pulis? Anak mo pa ba ako? Kapag nasa bilangguan ka, saka ka lang titigilan ni Angelo. Hindi ako naniniwala. Manluloko pa. Noong una, ikaw ang nagpilit na. Si Angelo Reyes ang maging tagapagmana kaya ko siya inatake. Ang grupo Reyes na iyan. Sapat na bang dahilan para kalimutan mo ang pamilya? Ginawa ka ba nito? Pumatay at sunugin ang sarili mong kapatid? Ang lahat ng pinaghirapan ko sa loob ng maraming taon, ay para lang sa dihamak na grupo Reyes na yan. Buong buhay ko, sumusunod ako sa batas. Hindi ko akalaing. Pinalaki ko ang isang mamamatay tao na tulad mo. Walang ibang dapat sisihin dito.
Dahil lahat yan sa paboritismo mo. Ikaw, ang totoong salarin sa sinapit ni Angelo. Walang utang na loob. Hindi kita tutulungan. Kung gayon, huwag kang magagalit kung maging bastos ako. Sutil na anak, anong ginagawa mo? Matandang hakluban. Dahil hindi ka sumunod sa mahinahon, huwag mong sisihin sa akin kung gagamitin ko ang puwersa. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Sabihin mo, kung malalaman ni Angelo na may nangyari sa'yo, ililigtas ka ba niya? Hindi tulad mo si Angelo. Siguradong darating siya para iligtas ako. Oh, talaga. Kung gayon, sabihin mo, handa ba siyang ipagpalit ang kanyang buhay sa iyong matandang buhay? Sutil na anak, naglakas loob kang patayin ng iyong ama. Hindi lang ama ang papatayin ko, pati kapatid, tay. Makinig ka na lang. Sa nanay ko, pareho. Lang kaming mga anak mo, di ba? Hindi kita kinikilalang anak. Ngayon mo gustong putulin ang relasyon natin? Huli na. Ano ba talaga ang gusto mo? Ibigay mo ang password ng safety deposit box at ang susi ng bangko na may pinakamataas na access. Basta ibigay mo ang mga iyan. Hindi ko nahahabulin si Angelo at palalayain na rin kita. Paano ka alis mamaya? Huwag mo na iyong alalahanin. Sabihin mo na, nasaan ang safety deposit box? HMPF, matandang hakluban. Sinamahan kita ng ilang dekada. Hindi ko ba alam kung magkano ang ipon mo? Nay, huwag ka nang magtagal pa. Kung ganito tayo magtagal, nakatakas na tayo sa airport. Sabihin mo na. Nasa silid-aklatan sa tabi. Baka narinig na ni Marco Reyes ang mga nangyari dito sa atin. Pumunta sa lumang mansyon, siguradong hahanapin niya si Tay. Ang password. Matagal ko nang hindi nabuksan. Ang safe, kaya nakalimutan ko ang password. Huwag kang magluloko. Sasabihin mo ba o hindi? Marco, pag-isipan mo pa ulit. Hindi pa dumarating sa puntong iyan ang mga bat. Kapag binuksan mo ang safe, tuluyan na itong matatapos. Sawa na ako, sa mga taong ito, itinrot mo akong parang aso. Pinag-isipan ko pa rin. Gusto mo bang makita ako? Yayapakan ni Angelo Reyes? Pero, kung ililipat mo ang mga ari-arian mo sa ibang bansa, matatapos ba ang lahat? Bakit hindi? Sana, hindi ko na kayo makita pa. Sana, mamatay na kayong lahat. Ipagtatanggol kita. Marco, hindi mo naman magagawa maging ganoon kalupit. Huwag kang sumabat. Sabihin mo na ang password. Ito ang pundasyon ng Grupo Reyes. Kung kukunin mo ang password, babagsak ang Grupo Reyes. Ngayon, sino pa ang mag-aalala sa mga yan? Sasabihin mo ba o hindi? Subukan mo ang kaarawan ng nanay mo. Kung gayon, subukan mo ang akit. Bakit mali pa rin? Anong nangyayari? Basta, kung kaninong kaarawan. Iyan, subukan ninyo. Isa-isa. Ang matandang hakluban ay nagpapatagal. Akala mo ba hindi kita kayang patayin? Pigilan mo. Pakawalan mo si Tatay at ibabalik ko sa'yo si Wendy. Angelo, nababaliw ka na ba? Sa tingin mo ba, may pakialam ako sa isang pabigat? Anak, ginawa ko ang lahat ng ito para sa'yo. Hindi mo ako pwedeng iwanan na lang. Nay, manatili ka lang sa bansa. Kapag maayos na ang lahat, sasanduan kita. Ang lupit mo. Ang Apex Group at Grupo Reyes, ibibigay ko sa'yo lahat. Masama ang pakiramdam ni Tatay. Pakawalan mo siya. Kung anong gusto mo, ibibigay ko. Ang ganda naman ng pagmamahala ng mag-ama. Angelo, kung hindi mo sana kinuha ang lahat sa akin, paano ako makakarating sa puntong ito? Ano pa ba ang kinuha ko sa'yo? Ang pagmamahal ng aking ama, ang aking kumpanya, lahat ng meron ako. Nawala ng parang bula dahil sa pagdating mo. Huwag kang magalit. Narito ako para ibalik sa'yo ang grupo at saka, ang pagmamahal ni Tatay sa'yo ay hindi nawala kailanman at saka, ako ang kuya mo. Ikaw ang umagaw ng lahat sa akin. Kalokohan. Lahat ng pagmamahal niya ay ibinigay niya sa'yo. Paano ako makakabalik sa Grupo Reyes? Kung anong gusto mo, ibibigay ko. Huwag kang magalit. Pakawalan mo si Tatay. Gusto kong mamatay kayong lahat. Kapag nakikita kitang nakikipagtawanan sa matandang hakluban na yan, nandidiri ako. Gusto kong samahan niyo ako mamatay. Angelo. Ingat!
Chlo. Chlo. Chlo, ayos ka lang ba? Chlo. Tawagan ang ambulansya. Angelo, ang makita ang minamahal mo na mamatay sa harap mo. Sobrang sakit, di ba, na para bang gusto mo nang mamatay? Kung may mangyaring masama sa kanya, di ka rin mamamatay ng payapa. Bakit wala pa ang ambulansya? Papunta na po. Hindi pwede. Masyado silang mabagal. Mauuna ka para magbigay ng daan. Kami na lang ang pupunta. Opo. Chlo, ngayong sa wakas ay, nagkita na ulit tayo. Huwag kang mawawala sa akin. Chlo, hawakan mo itong singsing. Siguradong poprotektahan ka nito. Kailangan mong lumabas ng buhay. Hihintayin kita sa labas. Chlo, kailangan mong lumabas ng buhay. Chlo, mahal kita. Sir Angelo, si Marco at ang ina niya ay nasentensyahan na ng habang buhay na pagkakakulong. Hindi na sila makakalabas kailanman sa buhay na ito. Magpadala pa ng mga tao araw-araw at bubugin pa sila. Ano na? Nailigtas na ang pasyente. Sa kabila ng lahat, isang himala. Mabuti naman kung gayon. Huwag. Mahal, tulungan mo ako. Huwag kang matakot. Nandito lang ako, mahal. Napanaginipan ko kanina na mahuhulog ako sa bangin pero hindi mo man lang ako pinansin. Natakot ako. Paano kung hindi mo na ako mahalin sa hinaharap? Ako si Angelo Reyes, sumusumpa na sa buhay na ito, iibigin ko lamang si Chlo Santos. Kung lalabagin ko ito, mawawalan ako ng dangal at hindi magiging payapa. Huwag mong sabihin yan. Naniniwala ako sa'yo. Ako si Angelo Reyes. Sa buhay na ito, si Chlo Santos lang ang kinikilala kong asawa. Ikaw lang din ang kinikilala ko. CJ. Sige na, may sakit ka pa. Magpahinga ka muna ng mabuti. Gusto kong samahan mo ako. CJ. Pero huwag mo akong akitin. Hindi kaya. Sige na, humiga ka. Nanay, sa wakas, nahanap ko na ang taong pinakamamahal ako sa mundong ito. 你想不想有个新爸爸？新爸爸？对啊，有新爸爸。我们爱了。 Mainit ba? Ako na lang ang iinom. Hindi pwede. Sabi ng doktor, buntis ka. Kailangan mong magpahinga ng mabuti. Buksan ang bibig mo. Ay. Mahal, kailan mo ba ako bibigyan ng opisyal na titulo? Gusto kong malaman ng lahat sa lungsod bayan kung sino talaga ang asawa ni Angelo Reyes, kung sino talaga. Para makita natin kung sino pa ang mga aapi sa'yo pagkatapos nito. Naku, kakabuntis ko pala. Pero adedeklara na natin ang relasyon natin. Marami siguro mag-uusap-usap sa kumpanya. Huwag muna siguro. Tignan natin kung sino ang maglakas loob. Kung gayon, kahit. Dapat siguro ay magpa-wedding photos. Muna tayo, isasabit sa bahay para ipakita ang pagmamayari. Sige na nga. Ang custom-made wedding gown na nagkakahalaga ng 1,600,000,000 piso na suot ni Mrs. Reyes ay kumikinang talaga. Ang ganda talaga ng asawa ko. Kailan kaya natin ito may papahayag sa publiko? Naku, huwag muna siguro. Tara na, Magpakuha muna tayo ng litrato. CJ. Huwag po kayong mag-alala. Sir Angelo, bukas po ay ihahatid na ang wedding photos sa inyong bahay. CJ, mamaya, ipadala mo sa akin ng pribado ang mga wedding photos na kinunan ngayon. Opo. Ang mga pinahanda ko sa'yo, handa na ba? Huwag po kayong mag-alala, boss. Bukas po ay matutupad ang inyong nais. Talagang mahusay sa pag-arte si Sir Angelo. Sa loob ng 1 taon, mahusay ang naging trabaho. Ninyong lahat. Sa bagong taon, palalakasin natin ang pagpapalawak sa mga overseas markets. Ito ang ulat ng mga overseas markets sa mga nakaraang taon. Ang nasa taas, si Mrs. Reyes ba yan? Pero, si Mrs. Reyes. Pamilyar, ano, parang nakita ko na siya kung saan. Chloe, nagkamali ba ako ng tingin? Bakit ka nasa wedding photos ni Sir Angelo?
Na, bakit ako naroon? Baka kamukha ko lang. Huwag kayong mahiya, mga kasamahan. Assistant Leo, may nagawa kang pagkakamali sa trabaho. Hindi mo pa ba isasarayan kagad? Opo. Bakit hindi pa rin sarado? Bakit hindi pa rin sarado? Hindi halata na. Si Sir Angelo, na parang yelo at hindi ngumingiti, ay marunong pa lang ngumiti ng ganito kaamo. Ang sweet naman ni Sir Angelo at ni Mrs. Reyes. Chloe, huwag ka nang magpanggap. Ikaw yan. Ikaw pala ang asawa ni Sir Angelo. Patay. Dahil nangyari na ang lahat. Hindi ko na ito itatago pa. Ako ang mahal ni Chloe Santos. Binabati po namin kayo, Sir Angelo. Pagbati po sa inyo ni Mrs. Reyes, magsama po kayo habang buhay. Mali kayo. May isang mali sa sinabi niyo. Ano ang nangyayari? Hindi kaya si Chloe Santos, ang asawa ni Sir Angelo? Ano naman ito? Parang telenovela. Sa totoo lang, si Chloe Santos ang tunay na may hawak ng kontrol sa Grupo Reyes. Dapat ay tawagin niyo siyang Ma'am Chloe at tawagin niyo naman ako na mahal ni Ma'am Chloe. Binabati po namin kayo, Ma'am Chloe. Sana po kayo ng asawa ninyo ay Magsama hanggang sa pagtanda. at magkaanak na po kayo agad. Sa totoo lang, hindi mo naman kailangang gawin ito. Paano naman sapat ang salita lang? Gusto kong maging panata ka talaga. Mula ngayon, ikaw na ang multibilyonaryong boss at ako ang magiging maliit mong empleyado. Huwag mo akong itatapon, ha? Depende sa iyong pagganap.